10 estudyante sa isang paaralan sa Valencia Negros Oriental ang bigla na lang daw nagwala. Nanlisik ang kanilang mga mata, nagsalita sila ng ibang lengguwahe. Paliwanag ng mga nakakita, sinapian ng masamang espiritu ang mga estudyante. Nakatutok si Claire Delfin. Suspendido na hanggang Biyernes ang klase sa San Pedro Academy sa Valencia Negros Oriental. Paano'y di raw bababa sa 10 high school students ang bigla na lamang umanong nagwala habang nagkaklase noong Lunes. Kwento ng mga nakasaksi, nagsisikaw, nanlisik ang mga mata at nagsalita ng di maintindihan ang mga estudyante. Kasulot ang mata niya, mututok siya tao na yung lain-lain na yung inistoryahan ba? Mungkin itagisi, lagot, nagahilak. Ingon tong isa kita, musulod na sila. Pangkabok, 5. Musanib na sila. Ato kay binasa na mag-syagi-syagi tatanan. Dahil sa insidente, isang misa ang ginanap sa loob mismo ng compound ng nasabing paaralan. Pero habang nagmimisa, muling nagwala ang ilang estudyante. Maging ang mayor ng Valencia, nasaksihan daw mismo ang nangyari. Kusgan kayo sila. Mura akong giyon nga mo alsa ko sila. Mulugnot ba? Bisa ko sa ng kapot nga. Abungot kayo, iyang mata, pula kayo, siglantaw man. Dili lang yung lantaw pa rin. Paniwala ng mga nakasaksi, sinapian ng masamang espiritu ang mga bata. Kaya ipinagdasal sila ni Father Sulpicio ng Diocese of Dumaguete. I prayed over one by one, and then immediately after, with God's graces, they were released from that attack, from the evil spirits. Pero labis pa rin daw ang pag-aalala ng mga magulang. Nangangamba ang ilan sa kanilang baka mangyari din ito sa kanilang mga anak. Wala ko sila nakita, sir, pero ang istorya nila is marag na daw sila itanang misulod sa ilang lawas na espiritu na ako. Dahil tapoy daw, pagkahuman tapoy. Payo ng simbahan, mahalagang buksan ang sarili sa Diyos at laging manalangin para hindi malukuban ng masamang espiritu. We have to be with the Lord always, because if you are with God, you cannot, even legions of evil spirit to attack you. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Sumagot na ang pamunuan ng Walt Disney sa hiling ng isang kongresista na magtayo ng Disneyland sa Clark sa Pampanga. Ayon sa Walt Disney, hindi pa nila ito maasikaso sa ngayon dahil magiging abala pa sila sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Nakatutok si Ma'am Gonzalez. Milyon-milyon na ang napasaya ng Disneyland theme park sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tahanan ng mga minahal na Disney characters mula sa ating pagkabata. Mapabata o mapamatanda, talaga namang nag-e-enjoy sa tinaguriang happiest place on earth. Marami sa mga Pilipino, hanggang pangarap na lang ang pagpunta dito dahil mahal ang pamasahe sa eroplano. Pero may posibilidad nga bang magkaroon din ng Disneyland sa Clark, Pampanga at marinig sina Mickey at Minnie Mouse na nagtatagalog? Nabuhayan ng loob si Pampanga 1st District Representative Carmelo Lasatin dahil matapos niyang sulatan ang pamunuan ng Walt Disney Company noong Abril para sa pagtatayo ng theme park sa Clark, natanggap na niya ang kanilang sagot. Ang response sa atin na meron silang mga project right now. Bago nila i-consider ang dito sa Pilipinas, kailangan muna matapos nila itong mga proyekto nila. Posible pa rin, pero tatagalan lang. Bagamat abala pa ang Walt Disney sa susunod na 5 hanggang 10 taon sa pinapagawa nitong Disneyland sa Shanghai at sa isang cruise ship, naniniwala ang mambabatas na maaaprubahan din ng Walt Disney Company ang proposal niya. Bukod kasi sa maraming turistang dumarayo sa Pilipinas, tax-free rito sa Clark at ibibigay lang ng Disneyland sa gobyerno ang 5% ng kanilang gross income. Ngunit syempre, mayroon pa rin mga kailangang isaalang-alang kung tuluyang ipapatayo ang Disneyland. Magdadagsahan yung ating mga bisita dito sa Clark. Isang challenge dito is yung traffic natin. Dapat magtayo pa sila ng road network. Masikip na raw ang main zone ng Clark kaya dito sa subzone na meron pang mahigit 20,000 hectares na libreng lupa pwede ilagay ang pinaplanong Disneyland. Kung makikita nyo, mabundok dito sa lugar, pero kung matuloy naman daw ang proyekto, Disneyland na ang bahalang magpaayos at magpalagay ng mga daan papunta rito. Hindi naman magiging problema ang gastusin papuntang Clark kung matuloy ang theme park. Ganyan pa rin yung ating toll fees,
At palagay ko naman yung ating mga low cost or budget carriers, palagay ko may maintain pa rin nila yung kanilang fees dahil nga sa ngayon they're hoping na magkakaroon na ng big volume. Maski ang mga negosyante at residente rito, excited na wala pa mang pinal na desisyon sa pinaplanong theme park. The market is here naman, no? Especially that Clark is an international airport. Yung infrastructure, especially dito sa loob ng Clark Freeport is ready. Ay mga kababayan natin mga Filipino na nagpupunta sa Hong Kong, dito na lang sila. At kahit matatagalan, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang mga taga-Clark na balang araw, maging tahanan na rin ni Mickey Mouse ang tahanan nila. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagbigay ng libreng pagsusuri ang isang grupo ng mga doktor sa mga traffic enforcer ng MMDA. Kailangan daw masuri ang kanilang mga baga, lalo pat buong araw silang nakakalangap ng polusyon sa pagtatrabaho nila sa mga lansangan. Nakatutok si Steve Dailisan. Hindi silbato kundi spirometer ang hawak ng MMDA constables kanina. Ito ang panukat ng volume ng hangin na kayang langhapin at ibugan ng baga ng isang tao. Sa halos buong araw kasi nilang paglanghap ng polusyon sa kalsada, ang kanilang mga baga ang kawawa. Libre ang test kasabay ng paggunita sa World Spirometry Day. Bukod kasi sa chest x-ray, gusto naming isulong ang paggamit nitong lung function test na to upang matulungan ang doktor sa pag-manage ng mga pasyente natin na may sakit sa baga. Lalong-lalo na kung habang maaga pa. So gagamitin natin ngayon itong spirometer at dito raw malalaman kung ikaw ay may problema sa baga o meron kang chronic obstructive pulmonary disease gaya ng sakit ni Dolphy o di naman kaya asthma. Ngayon, para raw masiguro na sa bibig mo lang manggagaling yung hangin, kakailanganin natin itong nose clip. Simulan na natin yung tester. Normal breathing, 3 beses. 1, 2, 3. Puno yung baga. Buka ng malakas. Sige pa, sige pa, sige. Higop ng malakas. Tanggal po. So abuti lamang daw ng 5 hanggang 10 minuto itong test at mapiprint na ang resulta para naman ma-interpret ng doktor. Ang constable na si Jonathan Due nakararanas daw ng hirap sa paghinga tuwing matatapos ang trabaho. Binabaliwala na lang daw niya at saka sasabayan ng paninigarilyo. Batay sa pagsusuri sa kanya, kundi maagapan posibleng lumala ang nagsisimula na niyang sakit sa baga. Try ko po itong binigay sa akin na parang reliever doon na gamot. Kung kaya tigilan yung maninigarilyo, siguro tigilan sir. Pero ang ibang hindi naman naninigarilyo, dumaraing din. Meron pagkakataon na nahirapang huminga. Gawa ng nasalansangan kami. Halo-halong pollution ng nalalanghap namin. Ayon sa mga espesyalista, hindi dapat ipagwalang bahala ang baga lalo't di ito nare-repair kapag nasira. Dapat nang maalarma lalo't pang-4 ang COPD sa mga dahilan ng mortality rate o pagkamatay ng mga Pilipino. We are hoping that na ang mga resultang makukuha namin dito ay makapagbago ng ibang mga polisiya sa ating gobyerno. Alam mo naman na kami ay pwede lamang mag-recommend and for the action will come from them. Ang MMDA pinag-aaralan na ang pagbibigay ng face mask sa mga constables bilang proteksyon. Uunahin daw mga nakadestino sa kahabaan ng EDSA at mga lugar sa Kamaynilaan na mataas ang total suspended particulates o TSP na siyang sukatan kung gaano katindi ang polusyon. May mga nalalapat naman na gamot, may clinic dito pero yung long term nito hindi natin ma-monitor pa eh. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Habang abala tayo sa pagtulong sa mga nasalanta ng flash flood sa Sarangani at sa paglaganap ng kolera sa Catanduanes, lingid sa ating kaalaman, nawasak ng bagyong Butchoy pala yung seawall sa bayan ng Santa sa Ilocos Sur. Maraming tirahan at ari-arian doon ang biglang nawala. Mga wasak na tirahan at mga pamilyang sa isang iglap ay nawala ng matutuluyan. Sila mga